Good morning guys! It's our 4th day. Last full day namin dito sa Bantayan Island. And it's currently 5:45 AM. So nakaset up na si Lion for the sunrise. Again, maaga kaming bumangon. Tapos lumabas na kami ng siguro 5 AM to scout yung kahabaan ng Kota Beach. So, yan. Dito namin napili na mag-settle down sa spot na to. Ayan. May mga bangka, diba? Tapos, low tide. Dito sa may Kota Beach, ayan, may mga naglalakad-lakad na rin ng mga turista. Tapos dito naman sumigat yung araw, pero ayan nga, cloudy. Pero nakita naman natin na nagpalit yung kulay ng sky. Tapos meron tayong bangka dyan na ginawa natin siyang subject. Ayan, dyan. So, ginawa natin subject yung bangka na yan habang nagpapalit yung kulay ng sky nung sunrise. Ayan. Tapos ito, may mga aso din. Ayan, kasama namin naglalakad-lakad dito sa may shoreline habang naghahanap kami ng spot. Ayan, mabait naman sila, hindi sila nangangagat. So, this is our last full day dito sa Bantayan Island. Wala naman kami masyadong itinerary. So, after the sunrise, pupunta kami dun sa bandang liguan kung saan may mga turista din. So, magtatampisaw kami saglit sa dagat. And then, syempre, i-maximize din natin yung araw natin. So, we might visit yung the ruins. For our sunset, pupunta tayo ulit dun sa may Kota Park, dun sa may Madridejos. So, hopefully, hindi din maulap mamaya kasi hindi kami satisfied dun sa nakuhaan naming sunset kahapon kasi nga medyo maulap. So, it's a chill itinerary again. Hi, Dogo. It's a chill itinerary again. So, tomorrow, last day na namin. Magsa-sunrise lang kami ulit dito sa may Santa Fe, and then siguro we will take the first trip ng Roro. Hindi ko alam kung first trip ba yun, pero ang target namin is makasakay na kami ng Roro ng 8 o'clock in the morning para nandun na kami sa Cebu City ng siguro lunchtime to meet my friend naman. And then yun, biyahe na kami pa Manila. Habang naghihintay tayo kay Lion na matapos sa pag-shoot, let's grab this opportunity this time naman na mag-shoot ng product. Really grateful na meron tayong first partnership with Shower Hot. They sent me some products and gagawan ko yon ng photos and videos na ipopost sa social media. I-document ko din yun para makita ko kung ano yung mga pwede kong i-improve dun sa process ko ng pag-shoot ng product. Bala kong gamitin is cellphone na lang sa pag-shoot ng product para madali siyang ma-send sa client and mai-upload. No? So, madali din siyang ma-edit, ma-process, ganyan. So, tara, set up tayo. For our product shoot, naisip kong gumamit ng mga yan, nakikita natin dito. Baka pwede natin itong magamit dun sa product shoot natin. Ayan. So far, ito na yung mga nakuha natin. Pinili ko yung may mga kulay, may texture. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung product na i-shoot natin. So, I'm really excited to do this project. Sana magustuhan din ng client. So, this is our product, guys, from Shower Hot. As you can see, very eco-friendly, pati yung packaging nila. Medyo nawarak na lang kasi talagang ibinyahe pa namin to from Manila to Cebu. So, i-set up na natin. Ayan, so nandito na tayo sa may setup natin. Ito yung products. Akala kong gawin flat lay. Tapos yung mga vectors na ginamit natin. ito na yung mga products na sinunod natin kanina. And tapos na tayo dito.
I-edit na lang natin yung mga shots and then sasend natin sa client. Hey! So, change location na tayo. Nandito lang tayo sa may ruins. And we're just maximizing our day na mapuntahan yung iba pang mga spot na pwede nating puntahan. So, as in talagang sirang infrastructure lang siya. Hindi natapos, ganyan. Ayan. So, yan yung ruins. And it's currently 9:30 in the morning. Tapos, today is Wednesday. So, wala din talagang masyadong tao. So, ayan guys. This is the ruins. Isa ding pinupuntahan dito. Personally, hindi ko alam kung bakit siya naging tourist spot. Kasi, it's not that appealing. So, siguro sa akin, hindi ko siya ma-appreciate. Better if they will have murals on the wall. Something na they can showcase yung talent ng mga nandito sa Cebu, dito sa Bantayan Island, no? Yung they will have murals somewhere there para naman maging reasonable yung pagiging tourist spot niya. Kasi kung ito lang, it's really not my cup of tea. But yeah, let's see kung ano yung mga vandals dun sa loob. Sunrise na kami sa may Cota Beach, and now we're just exploring itong kahabaan ng Santa Fe, kung ano po yung mga spot na mapupuntahan namin. The ruins, libre lang naman din siya, and somehow you can enjoy the view, and may mga cliff. I think maganda din mag-picture dito. So, ayan. So, ayan, medyo nag-start ng magdatingan yung mga ibang turista dito sa The Ruins. Punta naman tayo dun sa kabilang part nitong The Ruins. Maganda din talaga mag-motor dito sa may Bantayan Island. So, gaya namin, nakamotor din kami nagpunta dito. Lang din talaga yung challenge kapag masyado ng madaming tao dun sa tourist spot. Ang hirap nang kumuha ng angulo na wala masyadong tao, wala masyadong sagabal, yung mga kamay gusto mong frame. Pero, well, that's part of pagta-travel, diba? Kaya, good thing na lang na maaga din tayong pumunta dito sa location. Kahit pa paano, we have few minutes na wala masyadong tao dito sa The Ruins. So, we are on our next destination, another tourist spot, which is yung sa Mangrove Garden. It's the Umagika. Obo of Mangrove Garden Eco Park. Umagika. So, we are in Umagika. So, nagbayad lang kami ng 110 for the entrance fee and ecological fee. And we're going to explore the Mangrove Garden. Kasi ito, yun nga lang tanghaliang tapat. It's 10:45. Kaya, bilad. Sobrang trek yung araw. And, ayan. So, dito, wala pang water and mga mangrove. Meron din silang restaurant dito kung hindi pa kayo nagla-lunch, pwede kayong kumain dyan. Pero tayo, hindi na tayo dadaan dyan. May portion naman na may shade dahil nga sa mangrove. Pero may portion din na talagang bilad ka sa arawan. Nakakatuwa din makita yung mga mangrove. Kasi syempre, hindi naman tayo everyday nakakakita nito sa Manila, diba?
feeding. Asan yung mga isda? Zoom natin. Ayan. Oh. Oh, relaxing dito. Pwede kayong magpahinga dito sa may kubo. Ayan. Habang mahangin naman din dito. So, kahit na may init, okay lang. Tapos, merong ganito na parang shade na dadaanan ninyo. Oh, sarap mag-picture dito. Nice! Really nice! Tapos dun sa kabila, yun, may mga mangrove pa din. Ito. Wow! Another shade! Whew! So, yan yung dinaanan natin kanina, guys. O, diba? Ang ganda. Yan. Careful lang din kayo sa paglalakad kasi kawayan yung daanan. Tapos, may mga ilan-ilan na parang medyo nakaumbok ng konti. So, baka matalisod kayo. Kaya, be careful na lang din sa paglalakad. Ganda. Oh. So magical. Tapos may shade din dito. Ayan. So tapos kayo maglakad ng pagkahaba-haba. Pwede kayo magpahinga muna dyan bago nyo libutin ulit yung second half. Ayan. Dito guys, another set of mangroves naman na mas matataas sila. Pero ito kakaiba yung vibe na binibigay. Ang ganda dito. So, 55 pesos for entrance fee. I think it's for the maintenance ng lugar, no? Para yung sa mga kawayan, ayan, mapalitan kapag may sira na. So, grabe, sulit na makita mo yung ganitong experience. Ah, ganda. Tara. Ayan, so pa-exit na tayo. That's the end of our mangrove garden tour. So, after namin dun sa Umagika mangrove garden, meron tong katabing park. And, very colorful eh. So, pinasok na din namin dahil nandito rin naman kami. So, wala naman siyang bayad. Walang entrance fee. Tapos, no, tara, libutin natin. Ito. Kita nyo ba? Ayan. So, the Bridge of Love. Where love reigns and conquers all. Yeah. So, ayun, nag-vlog lang tayo. Pero wala nga talaga siyang entrance fee. So, tara, explore muna natin tong lugar. Ganda, ang cozy nung place. Oh, diba? And, I think maliit lang naman siya. Tapos, meron kang bridge dito. Ayan. Tapos, meron ka ding set of mangroves. Here, the mangroves. Pwede kang kumain ng lunch or merienda kasi may table sila dito. Okay, mangrove. Libot pa tayo. Oo nga. So, talagang maliit nga siya. Maliit lang yung lugar. Pero, a good place to visit. Kung wala kang pambayad ng entrance fee dun sa mangrove, sa Umagika, pwede na dito. Pwede ka na dito magstay. Pumasok at you'll get to experience different species of mangrove din. Yee! Wow, ang cool dito. Tingnan nyo. Oh, meron kang table. Tapos, ayan yung puno. Yan yung natural shade mo. And then, another bridge. Ah. Okay. Ito siya. So, kawa-kawayan din. So, parang nga din talaga nasa Umagika. Tapos, ito, libre. Walang entrance fee. Pwede ka din pala dito, mag-swing. May laruan din. Actually, ito, may mga bata nga naglalaro. Ayan, tapos ito, yun, may mga tables pa din doon. So, talagang kung gusto mong mag-chillax, pwede dito kasi mapuno din siya. Kasi nga, wala siyang entrance fee.
Ayan, nandito na pala tayo sa second floor. Ganun pala yun, ang galing. May inakyat, ayan. Pag akyat natin dito, yun na yung, eto na, paikot na siya dito sa yung second floor na bridge. Ayan. Tapos ayan, no, may mga duyan, o, diba? So, ayan, nalibot na natin yung The Bridge of Love. And I think we're ready to go to the beach at magtampisaw naman na tayo. Dahil sobrang nabilad tayo sa araw, pinagpawisan. So, the best ang maglublob. Dito sa labas, may mga kainan. You can grab your snacks like this guy. Kumakain na kaagad nang wala ako. So, meron siyang inihaw na saging na saba at buko juice. Hindi ko talaga to para sa... So, nakakapagod yung paglalakad dun sa garden and dito sa Bridge of Love. Kaya nagmerienda muna tayo ng saging at ng buko juice. So, dito sa tapat na kalsada, ayan, meron dito yung bilihan naman. Ayan, may mga souvenirs. Tapos, dyan namin binili yung inihaw na saging at yung buko juice. Balik na tayo sa hotel accommodation natin. Tapos, siguro magtampisaw din tayo ng saglit sa dagat. And then, pahinga konti. And then, proceed na tayo sa Madrideos for the sunset. So, hi guys. It's our last sunset dito sa Bantayan Island. Cloudy pa rin yung sky. And, hindi namin sure kung high tide ba ngayon. Hopefully, it's not high tide today. And ayan po tayo. Diyan nagsiset up si Lion. And meron tayong dalawang local tour guide natin dyan. Kasi guys, kung high tide ngayong gabi, nako, ang layo ng tatawiran namin. Ayan pa. So ayan, na-check ko na si Google. And tonight is low tide. So good thing. That's a good news. The bad news is that cloudy na naman yung dun sa lulubugan ng araw. Let's see kung ano makukunan natin. Habang hinihintay natin yung sunset, napansin ko lang may parang mini aquarium, or hindi mini kundi big aquarium dito kasi diba nga pa-low tide pa lang. So dito may naipon na tubig. So may mga isda. Ayan. Tapos ito, merong, ano ba yan? Starfish ba yan? Oh, diba? May crab pa. Hey, crab! Oh. Habang naghihintay nga dun sa sunset, sobrang na-enjoy ko magtingin-tingin ng mga lamang dagat. Dahil sa mga butas-butas na yan. Kasi may mga natrap na isda, ganun. Tapos, ayun, si Lion, busy doon sa dalawang tropa babes namin na taga dito sa Madridejos. So, hindi nga namin nakita yung sunset. So, I mean, maulap. Pero ang ganda pa din ng kulay ng clouds. Tingnan nyo! Oh, diba? Napakaganda! Amazing! Tapos nagre-reflect siya dito, oh. Ganda! Ganda! Okay, so worth it naman pala yung pag-risk namin na maglakad dito no hindi pa namin nalalaman kung high tide ba o low tide tonight. Ang ganda ng sky, guys. Ang ganda talaga. Alam nyo guys, kung pupunta kayo ng Bantayan Island, don't skip Madridejos. And make sure na pupunta kayo dito ng sunset. Kung hindi kayo sunset pupunta dito sa Kota Park, probably hindi niyo ma-appreciate yung lugar. Kaya best talaga na pumunta dito ay sunset. Yan lang naman guys. Ganyan lang naman kagandang sunset ang pwede ninyong masaksihan dito sa Madridejos.
Specifically dito sa may Kota Park. Okay, time check, it's 7 p.m. and gaya kahapon, total darkness na ulit dito sa Kota Park. So, nakaka naman tayo ng magandang shots, a few photos na masasabi nating worth it naman sa pagtayo ng almost 2 hours. Pero super enjoy naman yung experience. And yun, tara, uwi na tayo.